And go. So magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Sir Nolan. So ako nga pala si Ginoong Mitch Maratas at ako magiging instructor ninyo sa kurso ito. So bago natin simulan ang talakayan, manyanyayan ko ang mga students na nasa likod. Pumunta sa harap ngayon na. At iniinyahan ko si Ginoong Labado na pasimuluan yung panalangin para sa klase. We honest the bread, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Again, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Sir Mitch. So bago magsigaw po ay halin muna ang mga upuan ninyo at kunin ang mga nagkakit na papel sa ibaba ayon. Pagkuha sa papel. So bago natin opisyal na simulan ang talakayan, ay mag-check muna ako ng attendance kung sino ang liban sa klase nito ngayong araw. So dito ba andito ba si Labado? Labado, Molina, Cesar, Present, Caparino, sir. Cabocame, Present, sir. Cabutoy, Present, sir. Remontal, Kalaki, Present. Dilabayan, Abel. So, isa ang liban ngayong araw sa klase nito. So, nung huling tagpo, ano nga yung tinalakay natin patungkol sa Yes, Miss Talaid, tumayo. Ano ba ang implementasyon ng curriculum? Ayon kay Miss Talaid, ang implementasyon ng curriculum ay ang pag-i-implementar ng curriculum sa paaralan. Ano ba, Mr. Cesar? So, implementation of curriculum is like high-needed siya since it's like a plan of the teachers for the students para sa betterment sa education. Okay, ayon kay Ginoong Cesar, ang implementasyon ng curriculum is highly planned na kinakailangan para sa mga mag-aaral. And that, pag sinasabi natin implementasyon ng curriculum, ito yung proseso ng tagapag-build na kailangan i-implement ng curriculum. Pag sinasabi natin curriculum, ito yung guide or gabay ng mga mag-aaral. Ito yung mga set na mga tutuling, mga kurso at iba pa. At pag sinasabi naman ng implementasyon, proseso yun, verb, proseso na kailangan talaga i-implement. So, bago tayo gumagawa sa ating opisyal ng talakayan, ay meron na akong ipapakita ng video na magbibigay din sa inyo ano nga ba ang topic natin ngayong araw.
magbibigay sa inyo ng insight patungkol sa video na napanood. Yes, Miss Ginoong Labado? So, ang video namin ginagawa nila patungkol sa pangkalahatang kagamitan ng artificial intelligence sa ating bansa sa lipunan. Pinakita rito na sa pamamagitan ng artificial intelligence o mga makabagong kagamitan ng teknolohiya, marami itong naapektuhan kagaya na lang ng mga farm and ang pagpapadali ng mga trabaho ng mga tao. Yun, ma'am. Yes, napakaganda ng sagot ko. So, malaki ang dinampala ng mga artificial intelligence at even mga technology, hindi lang sa larangan ng ekonomiya, sa trabaho, pati sa pagmagaan o magpadali ang buhay ng isang tao. Yes, ano pa ginawon muli na? Gamit ang AI or ang makabagong teknolohiya, makikita natin ang pag-usbong ng ekonomiya ng syudad kahit anong sulong ng mundo. Dahil sa paglaganap nito, ginagawa ito mas madali ang trabaho ng tao. Kaya, yan. So, ayun, no, tamang-tama ang kanyang sagot ko. Sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya, artificial intelligence, again, mas napapadali ang trabaho ng isang tao, mas napapadali ang trabaho ng isang tao, mas mapalago ang ekonomiya sa tulong ng mga artificial intelligence. Ngunit hindi lang nag-limit ang kapangyarihan ng makabagong teknolohiya sa larangan ng ekonomiya, but pati sa edukasyon, mas napabilis na ang edukasyon sa panahon ngayon nang dahil na rin sa mga makabagong teknolohiya. So ngayong araw, ang tatalakayin natin ay patungkol sa papel na ginampanan ng teknolohiya sa paglalakad ng curriculum. So again, ngayong araw, ang tatalakayin natin ay patungkol sa papel ng teknolohiya sa paghahatid ng curriculum. So ano ba ang layunin? Bakit natin kailangan alamin ang papel ng teknolohiya sa paglalakad ng curriculum? So unang makibasa po, unang layunin. Pagkatapos ng bayan ay may pangalaman ng mga mag-aaral ang papel ng teknolohiya sa paghahatid ng curriculum sa kanila sa mga salita at sa kanilang pagkakataon. Magbibigay ang pagkakataon ng kumain ng Teknolohiya sa kanilang pag-uulan o alinman sa kanilang mga presentasyon o Matukoy ang mga kailangan kailangan kabahis sa paghahatid ng curriculum. So pag sinasabi natin papel ng teknolohiya, maraming papel o maraming gampanin ang teknolohiya na ginampanan sa paghahatid ng curriculum. So kanina lamang nakita natin na mas mapadali ang trabaho ng isang tao, mas mapagaan ang buhay ng tao pag gumagamit ng mga artificial intelligence o technology. Ngunit hindi lang dyan agad nag-limit ang kapangyarihan ng teknolohiya dahil sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, mapadali ng access ng education sa panahon ngayon. Sa pag-usbong ng 21st century na kung saan nandito tayo sa mundo, which is very modern, ay sumasama ang pag-usbong ng teknolohiya. So kung ating pagmamasdan isa sa mga papel ng teknolohiya sa paglalahad ng curriculum ay nagbibigay sa paggamit ng digital platform. So ano ang halimbawa ng mga digital platform in the context of education? Google, yes. Google Classroom, yes. Ano pa? Gmail, di ba? Nung umusbong yung COVID-19, malaki ang naging gampanin ng technology, di ba, sa pag-implement ng curriculum. Sapagkat lahat ng paaralan, hindi lang sa Pilipinas, but sa buong mundo, ay gumagamit na nag-aaral through online. And that malaki ang gampanin na ginagamit ng artificial mga technology para makatuloy na magaling ang curriculum. Isa rin sa mga platform ng education ay mga multimedia, PowerPoint, laptop, cellphone, lahat ng mga yan ay mga technology na katulong sa pag-implement ng edukasyon ng curriculum. Ikalawa is nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para sa personalisadong pag-aaral at pagpapakulat ng kasanayan ng pag-aaral. Sa tulong ng mga gadgets, mga internet,
mas mapadali ang pagkuha ng mga mag-aaral ng mga source of information through Google kaysa noon, di ba? Kasi nung hindi pa talaga umusbong ang technology, lahat ng students talaga pupunta sa library. So kaya umusbong ang library, mag-read, individual. Pero ngayon, yes. So hindi sa lapas ng pagkasabi, ngunit hindi rin maganda na umaasa na lang ang mga students sa mga technology. Sapagkat meron talaga mga limitasyon kung kailan ba dapat gamitin ang technology sa context at sa paghahatid ng curriculum. But as a teacher, as a future teacher for the 21st century, malaki talaga ang gampanin ng technology delivery. Yes, Mr. Labato, may sinasabi ka. Okay, wala. So, again, naunawaan ba kung ano ang papel ng technology in delivering the context of curriculum? Okay, mga katanungan or nagbibo ba? Okay. So, para sa pagkatang gawain, kasi sinabi nyo na hindi na kayo nandito. So, ang klase ay hatiin sa 4 na pangkat. Bawat pangkat ay sasagot sa tanong. So, ang unang pangkat is sasagutan nila ang tanong, ano nga ba ang kalahandahan ng teknolohiya sa pag-aaral ng curriculum? Ang pangalawang pangkat naman is ano-ano ang kahinaan at kalabangan sa paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral ng curriculum. At ang ikatlong pangkat ay sasagot sa tanong na ipaghamambing ang tradisyonal na paglalahad ng curriculum, tradisyonal na pagtuturo, at modernong pagtuturo gamit ang teknolohiya sa paghatid ng curriculum. At ang ikaapat na pangkat ay paano makakatutulong ang teknolohiya sa pagpapalawak ng kalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. So again, hahatiin ang klase na ito sa 4 na pangkatan. So ang mangyayari is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May mag-individual na isa. Sige, mo. Ay, ganito lang. 2 pangkat na lang, kasi 2 na sagot. Okay, go, sagutan. Okay? Pagkatapos, hindi pa ako nagtatapos, bumalik sa upuan. Pagkatapos, ay bibigyan ng 4 na minuto ang bawat pangkat na magbalangkas o gumawa ng concept map sa kanilang ginawang sagot. At pagkatapos bibigyan ng 3 minuto na lahat sa klase ang nanilang nagawa. Again, hahagiin ang 2 klase sa 2 pangkatan. Ang bawat pangkat is dadalawa yung sasagot. So sa unang pangkat, 1, 2. Then sa ikalawang pangkat, 3 and 4. Gagawa ng concept map sa loob ng 4 na minuto at italahat sa klase ang nagawang activity. Naunawaan? Yes, sir. So narito yung material na kailangan ninyo sa doon. Bibigyan kayo ng 5 minutes. Pwede sa simple lang ang concept map. Number 1 at number 2, teknolohiya sa kahalagahan ng teknolohiya sa pag-aaral ng curriculum. O ano ang mga kailangan at kalabangan. Then sa pagkat 2, 3 and 4. Wala, basic lang naman.
Consider Ma'am for volunteer service. Pwede na balanggan yung concept mo. Balanggan mo siya sa malay kung di mo ano sa'yo. Pwede mo sa concept mo.
So, dahil na lahat. So, ang unang mag-represent sa kanilang ginawang output ay of course ang group nila pinipili sa Bandera. Narito ang aming gawa. Sinabukan namin tanong ay ano ang kalagahan ng teknolohiya sa paghahatid ng kurikulum at ano-ano ang mga kahinaan at kalakasan sa paggamit ng teknolohiya sa paghahatid ng kurikulum. So una, nandito ang kalagahan ng teknolohiya sa paghahatid ng kurikulum. Una, ito ay nagpapahusay sa pagtuturo. Ito ay may tatlong salik na multimodal, interactive, at personalized. At sa pangalawa naman, ang kalikasan at kahinaan ng curriculum. Sa kalakasan, ito ay may accessibility on open resources. And then sa kahinaan naman ay may tatlong salik which is digital divide, kakulangan at kalusugan or kaligtasan. So, magaling no, isa sa mga binanggit nila ang kalagahan ng teknolohiya sa curriculum is pagpapahusay sa pagtuturo. So, gamit ang teknolohiya, ang mga guro ay mas mapadali ang kanilang pagtuturo at ang kanilang ginamit ng mga materials or resources sa paggawa pagtuturo is talagang napapahusay nito ang pag-deliver ng curriculum. At binanggit niya multimodal, interactive, at personalized. Yes? At sa kalakasan naman is accessibility of the resources. Kasi nga marami ng mga impormasyon nakalatag sa internet at kulang na lang mag-click ang guro. So, hindi lang sa text umaasa ang teacher but of course sa internet na rin. So, pinugit, meron kailangan ang at sinabi ninyo is digital divide, kakulangan at kalusugan. Dahil na rin sa teknolohiya minsan, napapabayaan ng mga guro, hindi lang mga guro, at mga mag-aaral, hanggang ng kalusugan dahil sa tinatawag na ating sa mga online games. So, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang unang pagkat para sa sinapapahusay na teknolohiya. Next is ang ikalawang pagkat. So, aming ginawa, salita namin ang pangkatanungan ng pangkat 3 at 4. So, ito ay traditional at modernong pagtuturo. So, ang una, ang mga guro ay mismo nagtatalakay sa harap ng mga estudyante. Gumagamit sila ng visual aids at creative na instructional materials. At pangatlo, pumupunta sa library upang magsaliksik, gumagamit ng teknolohiya, magsasaliksik gamit ng internet. At bakit ba nakakatulong ang teknolohiya sa paghahati ng kurikulum? So ito ang aming naging sagot. Upang makatulong ang teknolohiya na mas mapapadali ito ang pagsasaliksik sa mga importanteng informasyon. Okay, dyan muna sa sala. So, binanggit ng pangkat, dalawang pangkat ang pagkakaiba o pagkakatulad na traditional na modernong pagtuturo at traditional at modernong pagtuturo kung saan talagang imimungkahi nila na malaki talaga ang pagkakaiba ng dalawang panahon which is
unang panahon at sa panahon ng 21st century. At talagang makakatutulong ang teknolohiya sa paghahanap ng mga impormasyon through the internet. So, bigyan ng masigabong palakpakan ay dalawang pagkat dahil na pagkamusay na activity. So, again, malaki ang gagawin ng teknolohiya sa pag-aakit ng kurikulum sapagkat napapabilis nito ang paghanap ng mga impormasyon sa teknolohiya ng mga internet at mga platforms. So, meron kang hindi na unawaan o gusto i-clarify sa nagawang talakayan ngayong umaga? Wala po, sir. Pag dahil wala na, dumako na tayo sa ating pagtataya. So, kumuha na isang kalahating papel, crosswise, at sagutan ang dalawang tanong. So, unang tanong mo na crosswise, kung ikaw ay magtituro sa inaharap, gagamit ka ba ng mga bagong teknolohiya sa pag-aakit ng kurikulum para sa mas epektibong pagtuturo? Oo o hindi, bakit? Pangalawang tanong, magbigay ng isang kalamang sa paggamit ng teknolohiya sa pag-aakit ng kurikulum. So, binibigyan kayo ng 5 minuto para sagutan ang mga tanong na ito. Okay, time is up. Time's up. So, finish or not finish, pass yung papel. So, para sa paglalakad, tinatawagan ko si Miss Binibinis Kabutake. Kung ano yung natutunan mo sa pagtalakay sa iyong mga. Lalo na sa pagkakaroon kung saan ito ay binigay ng opportunity or resources para makakuha ng tulong sa pagkakaroon at mas maging mas maging essential at mas mapaano magtawag pero mas mapadali yung mga ginagawa ng isang tulong sa pagpapatupad ng mga So, I think naunawaan ninyo lahat ang kahalagahan ng teknolohiya sa pag-aakit ng curriculum. So, as a future, bilang magiguro din ng test na nagpasan, malaga talaga na magiging literate tayo sa mga teknolohiya para sa magpadalian sa pag-access ng mga information at mapadalian pag-atid ng curriculum. So, I think dito nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat